Hello po. Yan. May napanood po akong video ni Sir Bogart. Isang sikat po na vlogger na bodyguard na tungkol din po sa firearm yung mga content po niya. May nagtanong po sa kanya kung paano daw kung halimbawa na hold up ka, pwede mo daw bang gamitin yung baril mo sa ganung pagkakataon? The answer is syempre oo naman. Kaya lang, dapat daw sa ganung pagkakataon, i-assess mo mabuti o kaya papakiramdaman mo. Kasi yung baril kasi kapag naunahan ka, natutukan ka na, tas yung baril mo nasa bag mo pa lang, paano ka papalag nun? Siya kakalabitin na lang, ikaw bubunutin mo pa lang. Pagka ganun daw, kung pwede, ano na lang, let it go. Ibigay mo na yung bag mo kaysa mamatay ka. Bigay mo na, tas report mo na lang sa PNP na nawala yung baril mo kasi na-hold up ka. Kasi mahirap na lumaban sa ganung pagkakataon. So, ang solusyon na lang dyan, pagka ganyan, yun, let it go, bigay mo na. Pero, pwede naman natin maiwasan yan eh. Kasi, yan kasi mga hold upper, may pinipili din silang location kung saan sila pwede na mambiktima. Bawa, alam naman nating madilim yung lugar sa assessment natin. Nakakatakot kasi madilim, konti lang ang dumadaan. Tapos parang may mga tao pang mga nakatambay sa tabi-tabi. Yan nakakatakot po pagka ganyan yung dadaanan natin. Pagka po ganyan, huwag na lang po tayong tumuloy. Okay, mag-taxi na lang po tayo. Kahit na medyo malapit, di baling gumastos ka ng 200 sa malapit na skinita. Kesa naman ma-hold up ka. Kasi tinanong din po sa kanya kung halimbawa paano daw kung lumaban siya, nabaril niya yung hold upper, namatay. Makukulong daw po ba siya? Ang answer po kasi dyan, sa pagkakaalam ko din madidetain ka talaga. Once may namatay, kahit po sa road accident, pag halimbawa, hindi mo naman sinasadya, may biglang tumuwid, nabangga mo, namatay, automatic yun, i-detain po tayo. Kasi, iimbestigahan po dyan tayo eh. Tapos, kung mo yun naman po hindi mo sinasadya, ano po, pwede ka naman po magpiyansa. Tapos, after po nun, pagkakaroon ng hearing, patutunayan mo sa court na hindi mo naman po talaga kasalanan. So, ganun din po sa paghawak sa baril. Kung halimbawang nakabaril ka ng masamang loob sa daan, di ano na lang, magpapiyansa ka din, tapos patutunayan mo din sa court na nag-self-defense ka. Pero sa totoo lang po, medyo mahirap po talaga na ilaban sa korte yung pahirap patunayan yung self-defense eh. Pagka po sa ganyan siguro, maganda dyan, kailangan humingi ka ng tulong sa ibang tao para makausap mo po yung PNP. Kasi yung mga yan naman po kasi, kung mo mga hold-upper naman yan, mga salot sa lipunan. Ano po, tao din naman yung mga pulis na nakakaunawa na kaya mo lang naman nagawa yun kasi syempre, kasasahod mo lang, nanakawin sa iyo yung pinaghirapan mo. Syempre nauunawaan nila yun. Lumabang ka lang naman. Hindi mo rin naman kagustuhan siguro talagang barilin para mamatay yung tao. Kasi pagka po kasi ganyang sitwasyon, hindi mo na makukontrol yan dahil kahit gusto mo lang patamaan sa balikat, sa paa, kaya lang gumagalaw po yung kaharap mo Kaya mahirap po Tapos po, yun po kasi, ang investigador din naman po kasi nag-aano niyan kung paano yung pagpapail yung dadalhin po sa piskalya. So siguro po kung mayano naman natin, kung yun naman po mga talaga namang mga kahit sila, kung silang tatanong, gusto nila sakalin yun, mga yan Kaya lang syempre, kung dahil pulis sila, sumusunod pa rin po sila sa kanilang mga palatuntunan. Pero pagka po ganyan, siguro po, hindi naman tayo pababayaan ng mga kapulisan natin na tayo na nga yung hold up.
pinagtanggol lang naman natin ang sarili natin. Nagkataon may baril po tayo, legal naman. Siguro meron naman po silang konsiderasyon diyan. Alam naman po nila ang kanilang gagawin, ano po. Kaya lang kailangan po natin na talagang ipakita sa kanila. Tsaka may investigador naman po natitingin kung ano, tas yung mga taong nango-hold up na yan, malamang yan, may mga record na rin talaga yan sa kanila eh. Kaya baka po doon ba pwede nang maareglo? Kung baka lang naman po, kasi hindi naman po natin pwedeng pangunahan ang ating mga kapulisan.